Welcome back mga sir. Nandito tayo ngayon sa harap ng aking munting solar setup dito sa bahay. Ito po si SRNA. Floating na po siya as per light indicator niya na parang blinking ng strobe light ng helicopter. Yan, 13.8 dito sa ating LVD. Eksaktong 14 volt. At ito naman po si Jintai 100 EH 12 volt battery. So ito ang ating inverter. As usual pa rin ang kanyang mga display. So bali ipapakita ko ngayon sa inyo ang actual load test ng 100 AH LiFeO4 battery na Jintai. Gamit itong ating maliit na rice cooker rated 350 watts. Buksan natin. Yan. Loaded na yan ng kalahati sa kanyang capacity. At itong kanyang ECML plug na papunta sa ating system or ATS, binunot ko muna mula sa EC output ng inverter dito. In fact, itong ating ATS na sa taas ay nakaposition ngayon sa reserve or sa grade. Dito kasi sa normal, ang solar natin naka-connect. So, ito, binunot ko para mamaya isusulo nating iloload ang 350 watts na rice cooker dito sa ating inverter para hindi mahaluan ng ibang load. At ito, sinaksak na po natin ang ating 350 watts na rice cooker. Tapos, switch on natin. Since na-switch on na natin ang ating rice cooker, i-monitor naman natin ngayon ang kanyang voltahe. Ngayon ay nasa 13.5 to 13.6. Bumaba siya. At ang ating oras ngayon ay nasa 3:20 na ng hapon. Bali, sinadya ko talaga na maglagay ng wall clock dito para ma-monitor natin ang battery at oras. Yan, 13.5, minsan mag 13.4. So, itong ating itis, nakaposition pa rin. Meaning, hindi tayo nakakunik sa grid. Dahil dito tayo mismo sa output ng inverter nagsaksak sa ating load. Yan. Papunta yan dito sa ating 350 watts rice cooker. Marami kasing nagre-review nitong Jintai na maganda daw ang performance. Kaya gumawa ako ng sarili kong review para may ma-share naman ako sa mga nagbabalak bumili ng katulad nitong battery. So check natin uli. 13.3, 13.6. So normal lang yan na pabago-bago ang ating voltahe. So ito within 12 minutes malapit nang kumulo ang ating sinaing. Mainit na po siya. Recheck tayo. 13.0, 13.1. Check natin dito. Ito medyo mainit po ang buga mula sa loob ng ating inverter. Meaning umiinit na po ang mga power MOSFET sa ating niload na 350 watts. So, okay pa naman, medyo lagnat lang na init. Ito nga palang exhaust pa ng ating study mga sir is replacement na ito dahil ang urig nito na exhaust pan ay nasira na. Nagbaba na siya ng 12.9. So bali ilagay ko lang sa tripod ang camera at magta-time-lapse tayo. Medyo matagal pa kasi ito bago pumitik itong rice cooker natin. Ito, nasa 13 minutes na ang ating load. Ngayon habang naghihintay tayo na maluto ang ating sinaing, isi-share ko muna sa inyo ang mga features ng isang Jintai 100 AH 12 volt battery. At kung hindi tayo makaka-copyright ay mag-attach ako ng video clip kung paano nila ginawa or manufacture ang mga batteries na ito. At pwede tayo mag-series hanggang 4 pieces na battery. At ang kagandahan pa sa mga batteries na ito mga sir is ngayong 2025 lang po siya na build. Although may mga nauna nilang nagawa noong late 2024 kagaya nitong nabili ko noong December. Meron siyang 15,000 cycle, GBD ang kanyang BMS at meron po siyang 10 years lifespan. So napakasulit po. At hindi lang yun, meron pa po itong 1 year service warranty. At ang kanyang BMS po is napakaraming magagandang feature like
over discharge protection, overcharge protection, short circuit protection, overcurrent protection, at short circuit protection. Ang pinakaayaw sa mga life-over battery is yung palagi silang na-overcharge at na-over-discharge. So kailangan i-maintain nyo ang voltahe na doon sila magtatagal, which is makikita nyo sa mga charts kasama sa inyong mga battery, para may guide kayo kung paano ninyo alagaan ang inyong mga batteries. Okay, recheck natin uli. Medyo malapit na sigurong maluto tong ating sinaing. Buksan natin. Mainit pala. Yan. Natuyuan na siya ng tubig. Pero hindi pa pumipitik ang kanyang pinaka-switch. Kaya medyo hindi pa luto to. So, check natin ang ating voltahe. Nasa 13 volt to 13.1. Okay, time check tayo uli. Malapit nang mag quarter to 4. Kanina nag-start tayo ng 320. So almost 25 minutes na po ang ating load. But still, thumbs up pa rin para kay Jintay dahil itong 12.9 to 13.1, ito po yung pinaka 80% DOD sa kanyang SOC, which is dito na sana ang cut-off discharge natin. Actually, ang aking nakasit na low voltage disconnect ay 12.8. Yan, ngayon nasa 12.9, 13.1. Pero hindi pa pumipitik ang ating rice cooker. So, antay-antay lang tayo. Ayun, pumitik na ang ating rice cooker. Yan, umangat na ang kanyang pinaka-switch. So, monitor natin ngayon ang kanyang voltahe. Yan, bumalik, umangat sa 13.4. Tingnan natin ang ating sinaing. Wow, lutong-luto na. So, almost 25 minutes po bago naluto niya ang ating sinaing. Although itong ating load test mga sir ay wala tayong ginamit na mga instruments para ma-measure natin ang kanyang current at ang kanyang watt hour, pero at least may basihan tayo na load. So ang ating voltahe ngayon is 13.4. Dito sa ating LVD 13.5. Ito ang ating 100 ampere relay. Katamtaman lang ang kanyang init. Same din dito sa ating circuit breaker. Ito naman si Jintay. Check natin ang kanyang temperature. Wow, normal na normal. So, itong Jintay mga sir, nakuha ko noong December. Nakuha ko lang siya ng 699 dahil nakaabil ako ng 1,500 na voucher. Ngayon, nasa 700 to 8K po ang price nito sa 100 AH 12 volt. So, as per 2 months na nagamit ko itong Jintay ay okay naman. So far, so good. Bukod sa mura siya than other battery brand, maganda ang kanyang review. Unlike sa mga ibang life-over na brand is magre-range siya ng 10K to 14K. There we go mga sir. This has been your 5-9 day. Paalam. Thank you.